31 to 35. Peter, my dear friend, listen to what I'm about to tell you. Satan has obtained permission to come and sweep you all like waves and test your faith. But I have faith for you, Peter, that you will stay faithful to me no matter what comes. Remember this. After you have turned back to me and have been restored, make it your life mission to strengthen the faith of your brothers. But Lord, Peter replied, I am ready to stand with you to the very end, even if it means prison or death. Jesus looked at them and prophesied, before the rooster crows in the morning, you will deny 3 times that you even know me. Then he said to all of them, when I sent to you empty-handed, did you lack anything? Not a thing, they answered. God provided all we needed. Jesus said, but now I say to you, take what you need. God bless the reading of His Word. Hallelujah. Praise God. May buntag sa matag isa. Amen. Sa umiyan yung nasa likod, pag-unat ka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, kumusta man ang mga anak sa Diyos? Amen. Kumusta ang tibok si Mana? Ako ang pakibiso. Kumusta man? Hallelujah. Thank you, Lord. Pahiyumi sa imong katapad. Thank you, Lord. Sige, settle down na. Ako ang occupy ang empty seat na natin sa front. Thank you, Lord. So, taas ang kamot sa walay pagsulay. Taas ang kamot sa wala na sulayan. Pasabot na ang tanan na sulayan. Praise God. Amen. Kumusta man ang ato ang response sa ato ang pagsulay sukon? Kabalo ba mo na ang tanang na sulayan na ay good news ni Lord? Amen? Bakit tayo nakapag sis or bro, nasulayan ka? Kabalo mo sa ang good news? You are highly favored by God. Amen? Maglipay tayo si Dito. Maglipay tayo suon. Ingon pa gani dito sa Lucas 1:28, katong kay Mary, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed are you among men. Katong nasulayan. Wow, ana day na, pag masulayan ka, highly favored day ka ni Lord. Ang ito, maragin ang nakadawat sa kabor ni Lord. Thank you, Lord. Diha sa ato ang key verse sa Luke 22 sa TPT version, akong basahon. Peter, my dear friend, listen to what I'm about to tell you. Batiun din natin igsoon, sa to ang pangalan ba, nagtawag siya. Butag na po, Izel, my dear friend, listen to what I'm about to tell you. Satan has obtained permission to come and sift you all like wheat and test you faith. In verse 32, but I have prayed for you. Wow, thank you, Lord. But I have prayed for you, Peter. Hindi mo ngalan. That you would stay faithful to me no matter what comes. Remember this, after you have turned back to me and have been restored, make it your life mission to strengthen the faith of your brothers. Akong yan yung matag-usa sa pagbalik, sa pag-indog, mag-amputa. Hallelujah! Thank you, Lord, sa inyong pulong karuntak na ang Diyos. Kung unsa man ang mga pagsulay na among natagamtaman, na hindi allow, O God, not to destroy us, but to develop our faith. Imuha pag yun tudnuan para magmalik ko ng among pagtuo diha kanimo, Lord Jesus. Lord, kaya namo ang
Amen and amen. Kinsa gusto din yung promotion? New level of favor. New level of faith. Understanding, knowledge, and wisdom. Say amen. So, ang sikreto di ay anak, dawata ang pagsunay. Hindi mo katapat, dawata. Maski pa ang pagbalik sa Diyos, dawata. Ayaw ni kayi. Kaya kung di kaya mo, di ma-develop ang inyong faith. Amen? Dili ko lalo ang iyong pagtuo diha sa iyaha. Mangutan ako, unsa day ang pundasyon sa inyong pagtuo. Si sis o si bro, si Jesus, pag masulayan ta, mukibar ang atong gugma sa Ginoo, mukibar ang atong commitment kay Lord, kay masulayan ko ni sis o bro, dili na ako kaya siya tan-awon. Kinsa rin naghatag ni mong kaluwasan? Si Jesus, kaya kung sa maingon sa pulong, my dear friend, Peter, isa atong mga pangalan, naka-obtain, naka-acquire, nakadawat of permission si Satan to test us. Ang all, ina-all. Sulayan tang tanan. Kung kani ba yan ang pagsulay, hindi ta makapili. Pwede mo abot sa relasyon, sa family, sa friends, even sa ministry. Unya kung masulayan ta, dili kay nato i-respond sa tawhanon. Una, respond with faith. Amen. Maski pagbanan na nimo ba? Respond with faith. Dili sa tinawhanon. Kaya kung sa tinawhanon, wala ang highly favored sa inyong igsoon. Kinahanglan, magmaligkod ka sa sakto na pagtuo, sa sakto na pagtulunan, para ang atong pundasyon magmaligkod na nakatulog diha kang Jesus, the author and perfecter of our faith. Dili sa mong katapat, tanaway mong katapat. Dili sa iyaha. Maski pag magbigil ta, at tuhan ng iyong balugan na ang naghatag ng kaluwasan, si Jesus, dili na itong katapat. Maski sakit pa kayo niyang gibuhat, ayaw ikibar ang iyong kumikinan. Kaya igsoon, kung sa galingon sa Peter, upang manggaling mo dito, magpasako, cast all your cares to Him because He cares for you, magmalikod. Ang ikatulo, ang yawa baya, galibot-libot. Pag once imuhang medyo disconnect lang gamay ang imong self, tungod, kung sa'y rason nga nung mukibarta. Sige daw, kung sa madyo'y rason, ang ngayon ba si Lord na kibaran sa ang commitment, sa itong pagsimba? Kung sa'y ang rason nga nung mukibar ng Diyuhan? Sige daw. Gamay pagtuo, unsa pa? Garbo. Pag dili ni mapatay ang garbo, gamay na pagtuo, ang arang-arang pa yung gamay ng pagtuo, kaya pili pa rin natin pagtubuon, ipa-develop, i-build, i-equip, pero kaning garbo. O yan, garboso ba yung yawan mo? O yan, nagpalahit-lahit ka. Ay, dali kayo na, kaya sa shirt ba, pag nakasimot na naidugo. Di magtan ng seconds, napabay tawag sa galing seconds? Automatic, suyok dahil na siya sa kaawan. Ato bang nasagtanig sa wag? Maupitaw kung sa Matthew 22. Sa Matthew 22, ingon din si Jesus dito. Kabalo mo sa inyong problema? You don't know the scripture. I think Matthew 22:29. Wala ka kabalo sa pulong sa Diyos. Dili na ito mabalaan. Wala pa yun ay itubo ang pagtuo. Wala pa yun kabalo. Unsa yun ang pulong sa Diyos. Kaya dali kay matandong ang ato ang tawhanon ng mga pagbati. Dili na ito
kanon. Amen? Wala ang po nagpakalimpyo. Diha si Peter. Kabalo pa nga isbutan lang tulog ka klase ng tao, ikakupata. Kasi ang gingon si Jesus kani sayo, gayon ka mo kay wala ka mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Mauli na naagit tayo sa itong kinabuhi na magpataka ng Diyuta. But thank God kay maski si Peter, Lord, dinidjit ko Lord. Kung sa kaya pabayosyon, loyal din ko sa mga Lord. Pero naunsa ang sitwasyon, kay tungkol wala pa kabalo sa gahom, diin ang tulong sa Diyos. Maunang ato ang mga reaksyon. But thank God, kaya iyang grasya kanunay nag-aalalay sa tuwa. Pasalamati ang buhay na Diyos. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mamalandong kita isuon nakaliing pagsulay pabot ay dili di ay need to destroy us, favor di ay need isuon. Ngun pagani sa Romans 8:28 sa NIV, and we know that in all things, pag ingon ganitag all, wala exempted. Ang tanan, in all things that God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Maalan ta sa katuyuan sa Diyos, dili katuyuan lang na ato-ato. Diha sa 1 Corinthians 10:13, sa APD, walay pagsulay na moabot kanino nga wala usab nag-aabot sa ubang tao. Dili na gid ka dapat mabaguhan. Dili ka mag-self-pity. Lord, sa kadaghan sa tao sa kalibutan. Ngano ako ang ginamnan sulayan. Mo to'y gingon ni Pastor Pat, kung naay panalangin ngano wala man lagi kaningon, Lord, sa kadaghan sa kalibutan, ako pa jud ang panalanginan. Di ba selfish din kayo ang tao? Pero pag problema na ganyan, pag trials na din ang di masabtan, magyaw-yaw, sinuan na naunta ko na sulayan? Eh, mas, magbukas sa sadyaha? Kaya siya niya response, tawhanon. Dapat, like Mary, be it to me according to your word. Be it, Lord, kung kinahanglan nila ako, Lord, be it, Lord. Hindi mo matapagin na na ma-allergy sa pagsular because you are highly favored by God. Hallelujah. Sa pagpadayon sa 1 Corinthians 10:13, apan kasaligan ang Diyos sa iyong saad na di niya tugutan na sulayan ka mo labaw sa inyong maantos. Wow, kamaayon ni Lord. Kita lang din ang impatient ka ano. Kakulang din. Kita lang din ang walay pagsayig diha sa buhay na Diyos. O kung maabot ang mga pagsulay ka ninyo, maghatag siya pamaagi, anon maantos ninyo iniin, matapad, antos lang. Amen? Kinaangan ng sovereign hand ni Lord nagpupun sa tuwa to sustain us sa tuwang mga pag-antos. So this morning, we will talk about when God allows the sifting, let it be according to your word. Thank you, Lord. So Peter, my dear friend, balikon ako. Atong ibating ba nakita ang istoryahan ni Lord? Listen to what I'm about to tell you. Satan has obtained permission to come and sift you all like wet and test your faith. Dili ba yan manangin ang pagsulay igsuon? Maayo pa si Satan kay naapay permission, nakapananghid. Pero kita, makuratan na lang kita. Pero maski makuratan ta, ayaw karatoy igsuon. Dangog tayo sa imo, Lord. Salamat, Lord, sa kasulbaran. Salamat, Lord, na naaming gamhanan ka mo magpupot na ko. Because I am highly favored kay imo kong isulayan. Let it be, Lord, na masaligan mo kami na pagsulay. Amen. Thank you, Jesus. So, unsa di ay sift or sifting? It represents a season of pressure. Pressure!
Mauni siya ang type na grabe ang pagpuyong sa itong pagtuo, pagsala sa itong pagtuo, o pagsulay, pag-ayo sa itong pagtuo. Mauni siya ang sifting. Ready na ba ang tanan na masulayan? Pag-ayo, yun man ang importante. Masulayan ang atong relationship. Ako mga pag-ampo na hugot, bukod yun ang atong pagtutok diha ang Jesus. Kaya kung isita ka diri, ibati ka na nagdagod ka sa imuhang kaigsunan, wala ni penetrate ang produkto ni Lord about forgiveness. Wala ni penetrate ang produkto ni Lord na mga batong kagkaaliman. Muna gingon dito sa Matthew 20-29, your problem is you don't know the power of God. Mamalandong dito eksunan. Sulayan kita. Whether you like it or not, naka-obtain na permission si Satan. And are you ready, church? Ina ang Ginoo karon, magpabiling ko. Mahigog maon sa ako ang isip kaigsuon sa pagtuo. Hallelujah. So, mo ito ganyan, nag-iwan ko, respond with faith. Para ma-overcome nato ang pagsulay kinahanglan, mo respond ta diha sa pagtuo. Dili sa tinawhanon. Pwede si Satan naka-obtain of permission, pero wala sa iya ang final say na atang Jesus. Wala di papuran na di mo agi o proseso pagbuak o pagbuo. Kaya kung dili ka mo agi, gusto ni mong shortcut, ina-fail na. Fail na igsoon. Maybe karong kabuntagon na ata sa middle of storm, trials and problems. Pero hindi mo nagtulong sa Diyos, masaligan ang buhay ng Diyos na kita iyang sustain sa ato ang mga pag-antos. Kung sa daw, wala siya ninyo dito nakuha ko niya ang pag-antos, kundi i-sustain niya sa tayo sa pag-antos. Pero ang tao, dili na to kaya ba na mag-antos ta? Dili na to kaya na maghilang tag pinakabulan. Pero igsoon, hinumdumi. Musustain si Lord, maski pa sa to ang mga pag-antos because He is faithful. Amen? Wala makakabayo igsoon that it is a sign, it is an indication that something is about to shift in your favor. Kisa may gusto mo shift para makabato ka sa pabor, pero kumusta ilang response sa pagsunay? Dili pwede na masulayan ta. Pildi. Back to zero na po. Sige lang. Minkamot na kita. Okay, pagsulay na po. Labi nag-iitang himbasa sa punong sa Ginoo. Magpatata ka mong kita response. Pero this time, kung masulayan ta after aning kabuntagon, basihin na Diyos kung respond ta. Basihin gumikan sa puno sa Diyos. Amen? Kaysa tinuod lang sa unahan, nakita kong pabor na nagbulat sa matag kinabuhi. Kung diproseso ka, bro, sis, you are qualified sa pabor ni Lord. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Kanang trials galing na makaingon ka na, Lord, daghan pa kong trials. Pero kay tungod, gipiyalan ninyo to govern these people, to govern your people. Tanang trials, hansak yun na sa gipadumala sa buhay ng Diyos. Pero nakasabot yun ko, while ko naman landong ang Lord. Actually, na-share na rin ako sa the prayer. Pero the more ko nagbasa, the more nagkalalo ang revelation ni Lord. Wow! Thank you, Lord. Hindi man yun inako. Dapat ka na galing
suon na response. Pag mahagit galing ka, thank you Lord, mapasang din ako Lord. Di ko magsige balik-balik sa wilderness Lord. Ingon ana ang mindset na ng igsuon. Amen? Praise God. Walay labot si Lord sa inyong pagpakasala. Di grasyahan pamangganit ta. Pagkahuman, gamanin natin ang pahimbahon. Thank you, Lord. So, muaming itag sifting. Pagsulay, pag-ayo, pag-uyong, pagsala, kung sa may aming salaon na to. Ang pangutana, ready na ba kayo? Soon. Thank you, God. Daghan kang naagian. Pero ka natin naagian, hindi na siya wasted. Gi-prepare na ni Lord para sa puhon, next, na naay sitwasyon na pariya sa inyong you are effective to advise them, to encourage them. Alam nga, isang di ang effective katong walay pagsulay. Kung nahimo man galing na, pati pa ang relationship sa family, butang na itong bubot kaayo na sakitan kami ni kakawang, walay respeto, grabe. Giblay ko, gibitray ko, na ay katuyuan gihapon ang Diyos sa anak. Amen? So remember, there is a battle before victory. There is a breaking before breakthrough. Kung gusto ka blessing, there is a shaking before the blessing. Kagaya sa devotional, peace. Then maski pag nasa storm, maski napa sa chaos, there is storm before peace. Ayaw pa man yung peace kung wala pa yung storm na niabot sa iyong kinabuhi. Hallelujah! Thank you, Jesus. Karon, nindot man di ay ang resulta sa pagsulay, kay na ay breakthrough. Mubalik na punta. Gusto rin sa Ginoo na siguraduhon kin sa matag usa. Nganong ang imong pagtuo nakabase man sa ginabuhat sa imong isig kang magtuo. Nganong ang imong pagtuo nakabase man sa pakya sa uban. Naugin niya, pinay mo pa di ka, naluya ko. Kay si sis o si bro, unya sila ba ang naghatag sa imong kinabuhi? Tama na rason. So, kay walay rason na dili nato pasidunggan, simbahon, halaran, alagaran ang buhit na Diyos. Kay tungod, maayos siya sa kanunay sa itong kinabuhi. Hallelujah! Thank you, Lord. Mo na giingon, dili ta dalon sa buhit na Diyos anong dapita, kung dili ta niya protektahan. God will never take us sa mga storm kung wala ang iyahang gamhan ng kamot na mag-uban sa tuwa to sustain us. Ingna lang din, antos lang. Ayaw kabala ka. God is in control sa tuwang situation. It's not the end. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So being favored by God, wala nang pasabot ng flawless. Kinahanglan mo yung tagkalisod, difficult circumstances. Napagiliha ang misunderstanding. Napagiliha ang fear. Napagiliha ang sacrifice and even uncertainty. Walay kasiguruhan, pero igsuon, salig lang sa buhit na Diyos. Kaya dili tanang instruction ni Lord. Nakalagarin mo siya na. Butang na to, 5 ang instruction ni Lord. Pero isa, 2 pa lang ilang ihatag. Kinahanglan mo obey na ta. Kinahanglan mo salig na ta. Ayaw mapagulat na iyang ihatag. Sometimes, yung anak mo hato ni Lord. Ngayon di ay si Abraham. Iya magaling ipabalik nito sa Kanaan. Wala magaling nag-question si Abraham. Pagdagahan pa kayo sitwasyon, iya magaling siguro na prinda si Sarah. Kung iya ka kagasipat ko kay maanyag, kaya ka na babae. Iya, pag-abot nila dito sa promised land, karoon kay paano naman, sa tanaw ninyo, di mo pa sa Ginoo? Kung kita kasulayan, wala na. Pero sa'y mapanalangin na
sure. But Mary was highly favored. Maski pa silang sitwasyon, hindi sa may nakabalo sa sitwasyon ni Mary. Di ba kasunod si Mary? Ni Joseph. Pagkahuman, na ay interruption na naabot. Amen? So, pwede na ito basahon. Diyan sa Matthew 1:18, sa TPT version. So, na-interruption sa plano ni Mary o ni Joseph. Lisod ba yung kay Igsoon? Labi na ka ng mag-inyot ka. Wala pa yan nag-inyot din na. Base pa lang tanag dita. Sige, mag-inyot na ka. Man pa lang, it takes time para magplano sino kami noon. Pero, diri sa Matthew 1:18, this is how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary had promised Joseph to be his wife, but while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. So her fiancé Joseph was a righteous man, full of integrity, and he didn't want to disgrace her. So sa pangitabo, isikreto niya o bulagan si Mary. Sa tanaw ninyo, pagsulay ba na siya? Problema ba na siya? Kung kita sa nasilang situation, kung sa kaya itong buhatan ni Soon, no? Sige daw, mag-think daw ta. Lord, iyon ko baka ulawan. Lord, saan na kaya akong i-response? Pero, naghilom lang yun si Mary. So, atong basahon sa ang reaction ni Joseph. But when he learned of her pregnancy, he secretly planned to break the engagement. So, sa tawhanon, ningon din si Joseph, bulaga na lang din ako si Mary. Kaya nga nung nabuntis, sa una ba yung panahon, pag mabuntis, kung wala pa nakasal, o wala pa, pagkit ba? Kung sa man ang ginawa nila sa una, di ba? Ako ba is true to death? Kaya dako kayo na nakaulawan. Di nila ang isa kabarangay makabalo. Tanan yun makabalo. Then, there's a verse 20. While he was still debating with himself, si Joseph niya, about what to do, nakatulog si Joseph and had a supernatural dream. An angel from the Lord appeared to him and said, Joseph, descendant of David, don't hesitate to take Mary into your home as your wife, because the power of the Holy Spirit has conceived a child in her womb. So kung naadi ay pagpaminaw, ma-instructionan ta igsuon. Amen? So diyan sa Matthew 1:18 to 25, kung basahon na nato, na ay message diha. Na ay promise. Una, di ba, ni-response si Joseph na iyahang bulagan in a secret way. Pagkahuman, nakadungog siya sa instruction sa anghel o iyahang gituman. Amen? So, na I promise, mauto ang favor na ipanangkon ni Mary, mauni ang muhatag o kaluwasan sa tibok kalibutan. So, kung ato ang pagiging basahon, then naadira kuman to obey. So, gimakaslan yun ni Joseph. Pagkahuman, iyahad yung gituman kung unsa ang istorya. Sa verse 24, when Joseph woke from his dream, he did all that the angel of the Lord instructed him to do. Kung unsa ang instruction sa anghel na gikan sa Diyos, gibuhat tayo ni Joseph. Kung gusto man tayo igsuon, kung ma-instruction na ta, pasayuan. Tagda! Sige lang kay wala pa ko na ayon. Di ko ganan mo tanong sa ilagway. Lagot kayo. Pero si Joseph, sakit ba yan kayo silang buta? Pero iyahan dahil di halo. Igsuwan, follow na sa instruction ni Lord. Dili na itong dugayon, dili na kita hawak sa tuwang pinabuhi. Basin mawalan ta napakasinong anger. Napakasinong resentment. Amen? Ano siya instructed him to do? He took Mary to be his wife. Usahay mong kuningon dahil dito. Peter, sulayan tang usahay. Mawala ang katugay instruct na ni Lord. Kaya dili na yun ka naglulog silang pagbati. Na naging ka nakasentro na yun ka sa imong kaugalingon. Wala ninyo na
she gave birth to her firstborn son, whom they named Jesus. Maski nag-uban sila, nagminyo na sila, ni Antos yun si Joseph. Higil na yun kayo siya kay Mary, kay in love na kayo siya kay Mary. Pero yung Julia Antos, kimusunod yun ko sa instruction ni Lord. Hayaan sa yun ako na kanang balaan sa yun si Mary. Dili na ko hilagtaan. Pero kita, adlaw pa lang, dili ka Antos sa dagway sa iyong matapad. So, mag-inap ni pagsunod kang Jesus. Pag-ibig nato, deny, die to self, kita igsuon. Kaya ang tinuod na tinuod ni Lord, yaan yutong ato ang mga kinaugalingong batasan. Nakalagay ko, Lord, grabe si Joseph, Lord. Praise God. Hallelujah. Yung self-control. Kumusta yung self-control igsuon? So sa pagpadayon sa verse 32 sa TPT version gapon sa Luke 22, but I have prayed for you, Peter. Wow! Na ay assurance si Lord. Maski pa sinunganan na sitwasyon, sulayan mo sa kaaway. Peter, nag-ampok ko nimo. Pasalamati ang buhay na Diyos. Kinahanglan ma-change ang atong mindset. Amen? But I have prayed for you, Peter, that you would stay faithful to me. Wow, grabe, Lord. Nakala ko, Lord, many times akong kinabuhi, wala ko naging faithful sa imo. Pero this time, Lord, maningkamot ko. Gamay na pagsulay, ayaw ninyo ikibaran mo ang pagtuong kay Lord. Si Lord nagaling na tinun, but I have prayed for you. Oh, Lord, maski pa kayo mapakyas ko, Lord, na maghihapon ka. Maski sa ko ang pagkadaot na aday gihapon ka. Grabe, nakalagit ko, Lord. Sa to ang failure, so it's not the end. Jesus keep on interceding sa tuwa para makabalik ka sa itong pagtuo. Then ang mission to strengthen our sisters and brothers in Christ. Amen? Ano pa gani siya? That you would stay faithful to me. Nagpakaluoy si Lord. No matter what comes, remember this. After you have turned back to me and have been restored, make it your life mission to strengthen the faith of your brothers. Kinsa ang nakadawat sa pabor o tsansa sa Ginoo. Come on! Pasalamati ang buhay na Diyos! Hallelujah! Ikaduha, Jesus is interceding for you. Pwede ang atong pakibisog, intense kaayo, grabe. Kung naapay word na grabe yung sa mga, grabe na yun kaayo. But you are not fighting alone. Naa si Jesus sa bangka, naa si Jesus sa ato ang sitwasyon, unsang klaseng sitwasyon, may naata, you are not fighting alone. Amen? Thank you, Lord. Makakuha ng Diyos, makabaluta sa gahong sa Diyos. Isa pa niya sa next na verse, sa 33. Hindi kayo sana ko siya i-touch kayo. Medyo mupo na ang time. Even si Jesus na prophesied na niya, i-deny siya ni Peter 3 times. Kabalo si Jesus sa itong kaluyahon. Kabalo si Jesus sa itong kapakyasan. Unang ikatulo, failure is not the end when there is repentance. Ang failure, dili na siya maong katapusan nimo when there is repentance. Not repentance, but repentance. Amen? Ingon dahil siya daw ang instruction niya. Kung ma-fail ka, ma-fail ang iyong pagtuo. Kung sa pag ma-fail ang iyong pagtuo,
kay kung makabalik ka, imuhang strengthen ang imuhang kaigsuunan. Sakit pa malandungon, careful ta sa to ang testimony. Kay sa testimony na to, dirigyon mo, muribenta ang kaaway. Pag once muribenta na ang kaaway, din nakalimutan sa tong testimony, natingala ka, nawala na sa pasid. Kasi na kasi natin, anak, I'm sure kitang tanan. Munang amping yun ka, kay naay nagasigit, lipot-lipot, gamay ng living city at mauna na iyang entry portal na makasunod siya. Munang amping ka, maski pagaling nag-amping, tapakyas, gihapon tanan, damor damok diha sa buhit na Diyos. Amen? Nasabtan ba na to? Kaysa pag-repent na to, God can restore us like Peter. Kung saan ka naghitabo ni Peter? Di ba nasaligan si Peter? O nakapasan na si Peter? Daghan na ang gipabuhat ni Peter gumikan sa gahong sa buhit ng Diyos. Ikaw pa, your restoration has a purpose. Mautong Jesus said, strengthen your brothers. Mauti na siya ang mission sa itong trial, sa ito ang problem, sa itong testing, sa ito ang storm, to strengthen sa ito ang kaigsuunan. Amen. Thank you, Lord. Pwede lang ang enemy, yung kita. Pero wala ang final say sa iyaha na akay Lord. Diya sa Lucas 1:27. Diya sa NTJV, sa New King James Version. And having come in, the angel said to her, "Kakuanan nga kang Mary, umanak ang Joseph, and kay Peter kay Mary. Ang sabi mo, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." In verse 29. But when she saw him, she was troubled. O, sabi ng reaction ni Mary, medyo nahasol siya, troubled siya, sing sa tuwa. At he saying and considered what manner of greeting this was. Kung sa kaya ni Lord. So na ay pagkahasol na ay mga trouble. Thank you, Lord. Yes, so verse 13. Then the angel said to her, "Do not be afraid." Naagihan ko'y assurance. Safe kang Peter. Safe kang Joseph. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. In verse 31, basahan na to. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Imagine si Mary, siya ang pinaka-bless. Siya ang magpanampun sa hari, sa tanang hari, manluluwas. Ako bang nasagdalig saan? Kita ko masulayan tayo pasabot, Lord. I am blessed. Pinagapangimo ka sa kinabuhi. Yung banan ko nimo.
her. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that only one who is to be born will be called the Son of God. Kaya mo siya guys, sa Luke 1:37, for with God, nothing will be impossible. Mauna ang promise ni Lord diha sa Luke 1:37. Luke 1:37 to 38 about kay Mary, na ang greetings, rejoice, na ang assurance, do not be afraid, then na ang mission, then na ang pag-response ni Mary. Maunang, kumusta ang atong pag-response? Kay we are highly favored man ay sa mga pagsulay na gihatag ni Lord, na gi-allow ni Lord. Imagine, with God, nothing will be impossible. Lord, how can this be since I do not know a man? Ato ang tukion ang pamaagi ni Lord, dili atong tukion ang ang limitado na kamala. Gusto sa Ginoo ba na ma-experience na to ang supernatural na favor? Gusto lang ang dato na kanang makaya lang na to, ako ma-discard makay ko. Kaya lang na ako. Isun, ayaw lang iyang utok. Na-prepare si Lord sa imuha. Dapat lang sa pagsulay because you are highly favored. Hindi pa na maunong nagawatan karon. Amen? Kung nalang kita kasing-kasing, mudawat sa pagsulay at ang matagamtaman ang supernatural na favor. Kisa may gusto kabaguhan din. Kisa may gusto kagawasan. Amen? Ayaw tuguti na nagsimba na din pagkawan wala din kagawas mo. Nagpabilin yapon ta sa tinawhanon hilapin na sa social media. Naatay pinaabangan mga teleserye. Dili ta mahimutang, dili ta makatanaw sa teleserye. Maayo kay dili ka mahimutang, pero ang impyerno nagulat nimo sa unahan. Pero dili, mas mahimutang ka kung nakatanaw ka sa teleserye. Pero ang kining sa pulong sa Ginoo, wala gyud kay tinguha. This time, ayaw yun mo pag-claim na anak mo sa Ginoo kaya napakaulaw mo sa ngalan ni Jesus. Yes, proseso ang tanan. Tanan buang unta, tanan imonta. Pero ayaw sige itolerate imong sin because God is so gracious. Minunta, ang grasya sa Ginoo mauni ang license na ko to commit sin. Ibis daghan kaayo ang makabili, nakita na ka, wow, nagsimba na siya, born again. Pero dito sa balay, dili yun ana akong pagkinabuhig sumon. Manikaw ta. Nano din pag-ibugso, imo dili na, binti na kang cellphone. Nagtilisiri na ka, kaya dili man yun ka makagawasan na. Gusto kang supernatural power ni Lord karong bunta? Surrender to Him. Lord, I belong to you, Lord. Baguhan ko, Lord. Tagay mo kagawasan, Lord. Please, Lord, ayaw tuguti na makawang ang imong every Sunday, makawang ang imong pagpabuhat. Dili makapit kay tuwad sa imong kinabuhi. Madamay pa ang tanan. Gusto si Lord ba na dili na sige pag-pretend? Gusto ni Lord abrihan, ma-unveil mo ito ganihan. Ang nakatatak na ito, gusto niya buakon, pero ang taon-tanan, if you give Him permission. Muhatag ng permission kay Lord na kita makabato ng kabaguhan. Lord, I give you permission. Change me. Deliver me. Kiusaya, tumapang ko una-unaon. Grasya si Lord. Hatagan pa ko niyan ibanani. Ayaw. Kibasin na abot ang point na magmahay ka. May pa katong kusgal pa ko. Nag-inunanin ka ko, namuhat ka ko. Gusto magod sa tao na pwede pang balian para makaangko.
siya si Lord. Pero ayaw tumutig sa Lord. Amen. Diya sa pagpadayon sa Luke 1:38, then Mary said, "Behold the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Lord, be it. When God allows the sifting, let it be done, Lord, according to your word. Kaya ang tulong sa Ginoo, hindi na itong masaligan kung unsa man ang alaw na pag-uwing pagsala sa tuwang pagtuo sa itong kinabuhi. Amen? Kinsa man diri nga limuha o kagawasan. Kabaguhan. That we will never be the same. Ako gano'n matagusa sa pagpalingo. Thank you, Lord. Naitulo na angay na itong hinunggungan, bisan ka o kuyugon ka sa kaaway, suportahan ka ni Jesus. Bisan mapakyas ka, ibalik ka niya. O gamiton ng imong testimony, aron mapalit ko na uban. Igsuon, kumusta ang imong testimony? Kumusta ang imong testimony? Nakapalikon ba sa imong kaigsuunan ang imong testimony? Mamanatong taigsuon. Just close your eyes and feel the presence of God na nag-embrace ka na itong inubanan sa grasya o bugma. Kumusta ang imong testimony? Nag-level up na ba yung testimony? Litikam na ba kasi yung testimony? Ayaw tuguti after testimony, balik ihapon. Testimony again, balik ihapon. It's so on this time. Kung nanonood si Lord sa tuwa, pwedeng maninood kahit sa tuwa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. O dalay ng tao Diyos. Thank you, Jesus. Kabalo mo, Lord, na nakay pakitsu. Sulti sa matag kinabuhi mo. Thank you, Lord. Nag-allow niyo ang tanan to strengthen us. Lord, create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Lord, akong gituuhan, Lord God, ang inyong supernatural power ninyo. Mag-aabot sa matag kinabuhi, Lord God, that we will never be the same, O God. Ang tanan na aking surrender this morning, kung dili lisod kanimo, isurrender dili sa atubangan as a sign of trust and surrender, as a sign of faith na si Lord ang Diyos ang makaayo ang tanan. Akong gihayo ang katagusa. If you want transformation, if you want deliverance, if you want breakthrough, ready ka ang gahong, ang supernatural na power ni Lord. Yes, yes, many times. But this time, gusto sa buhay ng Diyos na makabatong kagagawasan. Gusto sa buhay ng Diyos na maayon ka. Gusto sa buhay ng Diyos na ma-restore ka. Gusto sa buhay ng Diyos na makabatong ka sa sakto na pagkinabuhi. Na makaklaim kita, Lord, makatestify that truly I am your sons and daughters. Kay nabago ko sa pagpalugid, nabago ko sa buhay. Salamat sa pagproseso, Lord. Ayaw ka buon, suon. You are not fighting alone. God is with you. Nag-struggle ka aning sin. Nag-struggle ka aning sa mga na-struggle. Grabe yun
suya sa buhay na Diyos. Lord, ay kapasayloan di ang kanimo kang Lord. Ako ipaubos ang kagalingon. Di kinahanglan na ka, O Diyos. Dili na ko kaya mag-usab. Na ay nagagunit ka na ako. Kaning mga saladi, Lord. Dili ko maka-all out di ang kanina. Lord, thank you for the freedom. Salamat sa kapasayloan. Thank you, Jesus. O Diyos, nandito. Come on, pagpaubos. Ang kasing-kasing ko. Come on. Thank you sa iyong pulong na nagaligpit. Alunay ka na.